Hulikam sa Quezon City, tinangay ng 4 na suspect ang isang nakaparadang motorsiklo at sinakay pa sa isang van. Naaresto ang isa sa 4 na sospek. Nabisto ring ibinibenta na ito online. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang motorsiklo sa labas ng bahay nang biglang dumating at humintong isang van sa bahaging ito ng Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Hindi nahagip sa video ang pagbaba ng mga sakay. Pag-alis ng van, masdan na nawala na rin ang motorsiklo. Ayon sa pulisya, nakapag-report agad sa kanilang may-ari ng motorsiklo. Gising niya ng medyo maaga pa rin. Nakita niya wala na yung motor niya. Tinignan niya ngayon to sa CCTV niya na malapit sa kanila. Nakita nga na tinangay ito nung may pumaradang van. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto sa Malabon ng 24 anyos sa lalaking sospek. Nabawi sa kanyang ninakaw na motorsiklo na napag-alamang ibinebenta na rin online. Nataon naman na may nagbebenta na yung motor. At nung inalam namin, nung nagkatransaksyon kami, nilipat nila kami ng Valenzuela, Caloocan, tapos doon din papunta sa Malabon na yon. Hinahanap pa ng QCPD ang 3 iba pang sospek. Inaalam din kung bahagi sila ng mas malaking grupo. Comment ako sir, na-inquest na po ako sir sa hukuman na lang sir. Sinampahan ng naarestong sospek na reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa mga motorista, may inaasahang rollback sa mga produktong petrolyo sa unang Martes ng Marso. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy batay sa 4-day trading, may bawas presyong 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng diesel at gasolina. 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang posibleng bawas sa kada litro ng kerosene. Posible pa yung magbago, depende sa trading ngayong araw. Kabilang sa mga nakakaapekto riyan ang nakikitang pagtamlay ng demand sa produktong petrolyo sa Korea at Amerika. Abiso po sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway o NLEX. Tataas na po ang toll doon simula sa Linggo, March 2. Para sa open system o yung mula Balintawak hanggang Marilao, Bulacan, 5 piso ang dagdag para sa Class 1 vehicles tulad ng mga kotse at SUV. 13 pesos naman para sa Class 2 tulad ng mga bus at maliliit na truck, habang 15 pesos para sa Class 3. Kung end-to-end naman ang biyahe mula Metro Manila hanggang Santa Ines sa Mabalacat, Pampanga, 57 pesos ang dagdag singil sa Class 1 vehicles, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos sa Class 3. Ayon sa Toll Regulatory Board, ang toll hike ay base sa petisyon noong 2022 na hindi na ipatupad noong 2023. Layon din itong mabawi ang mga nagasto sa pagsasaayos ng mga daan. May isang bangkay ng lalaki na natagpuan sa isang bakanting lote sa Antipolo City. Tinutukoy pa ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nabulabog ang mga residente ng Antipolo Rizal nang matagpuan nila ang bangkay ng isang lalaki sa isang bakanting lote sa Barangay San Jose, Martes ng umaga. Natagpuan din ang mga basyo ng bala ng baril malapit sa katawan ng lalaki. Nung nadaanan ko po yung magbubuti, tsaka may 2 tricycle doon, tinuro po sa akin. May nakita pong isang bangka. Yung pong kanya pong biting sa kanan po, mayroon pong tato. Yung po, tsaka siya po yung nakadapa, tsaka sa kanyang ulo ng mga isang dangkal lang, mayroon pong bas yung baril. Agad daw siyang tumawag ng tulong sa mga otoridad. So siya yung nagsabi sa amin na positive nga po, may bangkay doon. Pero unidentified po talaga yung tao. Pati ang kalapit na barangay Pinugay sa Baras Rizal, rumesponde rin para malaman kung residente ba nila ang natagpuang bangkay. Baka may pagkakakilanlan na isa sa aming residente, kaya po chinek ko. Nung dumating po ako doon, hindi pa naman nagagalaw talaga yung bangkay, nakadapa na nakapatalikod. Tapos may 3 basyo na andun sa area na malapit dun sa bangkay. Ayon sa Barangay San Jose, 2nd beses na ito sa loob ng 3 buwan na may natagpuang bangkay sa kanilang lugar. Siguro second time na ito na ganyan. Pero yung isa naman, blotted na yon nang makita kasi sa ilog naman siya. Ito, ibang senaryo naman siya dahil parang binaril. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaki. Patuloy ring iniimbestigahan ng Antipolo Police kung paano napunta roon ang bangkay.
Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng nanay ng dinukot na estudyanteng Chinese na may kinalaman ng kanilang pamilya sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi niya yan kay anti-crime advocate Teresita Angsi at sa kanyang panayam sa Chinese news website na Fei Long Wang. Hindi raw POGO kundi e-commerce ang kanilang negosyo. Duda ng ina ng biktima, ang driver ng kanyang anak ang target ng mga suspect dahil pinalalabas daw ng driver na siya'y mayaman. Ang mga kidnapper naka-uniform umano ng Philippine National Police. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Rimulya, posibleng kasabwat ng mga kidnapper ang driver base sa na-recover na cellphone matapos siyang mapatay. Tinutugis na ang person of interest na si Wang Dan Yu alias Bao Long at iba pang sangkot sa kidnapping. Inoperahan naman ang biktimang pinutulan ng daliri matapos masagip nitong Martes. Ayon kay Angsi, mas maayos na ngayon ang kondisyon ng biktima. Patapos na ang Pebrero pero patuloy pa ring binabalot ng malamig na panahon ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa hanging amihan. Apektado ng amihan ang Northern at Central Luzon ayon sa Pag-asa. Easterlies naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Sabi ng Pag-asa, magpapatuloy ang pag-iral ng amihan hanggang Marso. Posible muling magkaroon ng surge o bugso pero hindi na iyon kasing lamig gaya ng naranasan natin noong Enero. Naitala ngayong Biyernes ang 14.2 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa Baguio City, 15.1 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 21.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang panig ng Visayas at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras. Bukas, posible muli ang ulan sa mga nasabing lugar at maging sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Uulanin na rin ang ilang panig ng Northern at Central Luzon sa araw ng Linggo. Higit na makakaasa sa maayos na panahon ang malaking bahagi ng Metro Manila ngayong weekend maliban sa ilang taga Caloocan at Quezon City na may tsansa ng light rains bandang Linggo ng madaling araw. Matapos ang 10 taon, huli ang isang lalaking wanted dahil sa kasong panggagahasa sa minor de edad na anak ng dati niyang live-in partner. Itinanggi ng akusado ang paratang. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng 6 na tao matapos gumuho ang bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Chris, anong pwedeng daanan ngayon ng mga residente? Mav, ayon sa mga otoridad, maaaring daanan ng mga residente ang katabing overflow bridge. Yan at iba pang may init na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Gabi na pero nasa labas pa rin ng bahay ang mga residenteng yan sa Isabela. Kita sa kanilang harap ang gumuhong bahagi ng tulay na nagdudugtong sa mga bayan ng Kabagan at Santa Maria. Isang dump truck din ang kitang nakasampa sa bahagi ng tulay. 6 ang dinala sa ospital, kabilang ang isang bata. Hindi naman makita ang driver ng dump truck. Sa isang Facebook post ngayong umaga, sinabi ng Department of Public Works and Highways Region 2 na isang dump truck na may dalang malalaking tipak ng bato ang dumaan bago bumagsak ang bahagi ng tulay. May calculated gross vehicle weight daw iyon na mahigit 100 tonelada. Patuloy nilang inaalam kung bakit gumuho ang bahagi ng tulay at humingi na rin ng tulong mula sa mga eksperto sa kanilang central office. Ayon sa DPWH Region 2, sinimulang itayo ang tulay noong 2014 at natapos nito lang February 1, 2025 sa halagang mahigit 1.2 billion pesos. Sa panayam naman ng unang balita kay Office of Civil Defense Region 2 Public Information Officer Mia Carbonel, maaaring daanan ng mga residente ang overflow bridge na malapit din sa tulay. Before po na-open itong bridge na ito, meron pong old na overflow bridge na malapit lang po dun sa ating nasabing bridge. Ito po yung ginagamit na ngayon for now. And this is connecting Municipality of Kabagan and also Municipality of Santa Maria Isabela. Isa ang patay sa banggaan ng motorsiklo, tricycle at kolong-kolong sa Mariveles, Bataan. Ayon sa pulisya, nakainom ang rider ng motorsiklo nang bumangga siya sa 2 pang sasakyan. Nasawi sa aksidente ang driver ng kolong-kolong. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo, driver ng tricycle at isang pasahero nito. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa rider ng motorsiklo. Wala pa siyang pahayag.
CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Magbabalik sa big screen si pambansang Ginoo David Licauco. Bibida si David sa upcoming GMA Pictures film na Samahan ng Mga Makasalanan bilang isang church deacon. Mapapanood yan sa April 19. Last year, bumida sina David at Barbie Forteza o Team Barda sa romantic comedy film na That Kind of Love. Angas! Yan ang feels na hatid ng kalalabas na MV teaser ng P-pop games na SB19 para sa kanta nilang Damn. Tila galing sa isang fantasy series sina Stel, Pablo, Ken, Justin at Josh sa kanilang costumes at weapons. Trending yan sa 18 with more than 230,000 views in less than 24 hours. "73 days na lang bago ang eleksyon 2025. Patuloy ang paglalatag ng mga senatorial candidate ng kanilang plataporma para sa eleksyon 2025 sa pag-iikot nila sa iba't ibang lugar sa bansa. Balitang hatid ni Ian Cruz. Tamang paggamit ng pondo ang binigyang diin ni Senador Francis Tolentino sa Cavite. Sa Quezon, tinukoy ni Benhar Abalos ang pag-aalaga sa kabataan. Isinulong ni Jerome Adoni sa Zambales ang aumento sa sahod. Makataong jeepney modernization ang isinulong ni Bam Aquino sa Batangas. Sa Metro Manila nag-ikot ang motorcade ni Senador Bong Revilla. Sa Cebu, tinalakay ni Senador Bato de la Rosa ang paglaban sa iligal na droga. Sa Maynila, nagsilbing speaker sa pulong ng mga lokal na opisyal si Senador Bongo. Sa Cavite, maayos sa seguridad at digitalization ang isinulong ni Gringo Onasan. Habang paglaban naman sa korupsyon, ang binigyang diin ni Ariel Quirubin. Issue sa minimum wage ang binigyang tuon ni Senadora Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.